Hindi nyo ba nahalata ang Pinoy NBA curse? Hindi nyo ba nahalata na isa noon ang Pilipinas sa mga bansang tinitingnan ng NBA na merong magiging isang Asian player na makakapasok sa NBA? In fact noon ay merong parang karera kung anong bansa sa Asia ang unang makaproduce ng NBA player. At isa ang Pilipinas sa frontrunner at ang China. In fact, akala natin noon na ang Pilipinas ang makakauna when an NBA team got interested kay Johnny Abarrientos, ang best point guard ng Asia noon. Pero ang China ang nakauna, with Wang Shishi made history as the first homegrown Asian player na nakapasok sa NBA. Since then, ay ang dami ng mga Chinese players ang nakapaglaro sa NBA at napag-iwanan na ang Pilipinas. Pati ang Japan ay marami na rin at ang Iran ay may nakapaglaro na sa NBA. At bakit kaya napag-iwanan na ang Pilipinas? Kailan mabubura ang bangungot ng mga Pinoy players sa NBA? Well, sa tingin ko, ay napakalapit na. It is seldom na magkaroon ng Pilipinas ng mga extra tall players na skilled maglaro ng basketball. At dahil meron na tayong Kai Sotto, ay nabuhayan na namang muli ang mga Pinoy fans and many believe na siya na ang magbubura sa bangungot natin sa NBA. Kaya it is very important na suportahan natin ang NBA dream ni Kai dahil napaka-importante ito para sa ating basketball history. Makakapirma lang si Kai ng isang NBA contract kahit na ibabangko siya at makapasok lang ng ilang minuto in an actual NBA game ay napakalaki na niyan para sa atin. Ito na ang magiging greatest achievement ng isang Pinoy basketball player in history. It will also solidify the status ni Kai Sotto bilang pinakamagaling na player ngayon sa Pilipinas. At madadala rin ni Kai ang buong Philippine basketball na makikilala sa buong mundo bilang isang legit basketball crazy nation na nakapag-produce na ng isang NBA player. It's huge for the Philippine basketball kung makakapasok si Kai sa NBA dahil karamihan ngayon sa mga Pinoy basketball fans ay fans na rin ng NBA. Napakarami ng mga nagsusubaybay ngayon sa NBA kaya it is also huge para sa NBA kung makukuha nila si Kai. Marketing-wise ay napakalaki ng market value ni Kai and his popularity sa Pilipinas ay hindi matatawaran, especially sa social media. Kaya it is just right to support Kai through thick and thin dahil siya lang ang pwedeng makakabura sa bangungot ng mga Pinoy sa NBA. Until now, ang NBA dream ng mga Pinoy still remains a dream. Pero everything is bound to change ngayong NBA Summer League dahil ito ang pinaghahandaan ni Kai na sa pagbalik niya sa NBA Summer League ay pwede niya itong idodominate. Sa kanyang pinakita ngayon sa Japan B-League ay mas napalapit na si Kai sa NBA at nagiging mas makatotohanan na ang katuparan ng NBA dream ni Kai na pangarap rin nating lahat. Kung makarating man si Kai, ay tagumpay rin ito ng buong Philippine basketball community. Kaya it is just right to support Kai Sotto kahit ano pa ang mangyayari. The good thing ay, ginawa na lahat ni Kai upang magtatagumpay. Talagang lulusot si Kai sa butas ng karayom bago niya marating ang NBA. Pero kung ipapakita natin ang ating full support sa kanya, ay ito ang magiging inspirasyon niya sa panahon na makakaranas siya ng mga duda sa kanyang pangarap at sa panahon ng matinding pagod sa laro, sa trainings at mga workouts. Kung ipapakita natin lahat na mahal natin si Kai Sotto, ay siguradong mas mapadali ang katuparan ng kanyang NBA dream. At balitang NBA naman, narito ang pahayag ni Jimmy Butler ng Miami Heat para kay Kelly Oubre Jr. ng Philadelphia 76ers pagkatapos ng kanyang NBA play-in injury. Ang star ng Miami Heat na si Jimmy Butler ay may mensahe para kay Kelly Oubre Jr. ng Philadelphia 76ers matapos ang kanilang laban sa Eastern Conference play-in tournament nitong Miyerkules. Nasaktan si Jimmy Butler sa laban ng Miami Heat 105-104 kung saan natalo sila sa 76ers nang madapa itong si Oubre sa kanyang binte habang naglalaro. Bagaman natapos niya ang laro, inanunsyo ng Miami sa Huwebes na hindi siya makakalaro sa kanilang laban ngayong Biyernes kontra ng Chicago Bulls
dahil sa pagkaroon nito ng strain sa kanyang kanang MCL. The six-time All-Star commented on the Miami Heat Instagram post announcing the injury diagnosis by saying, "Kelly Oubre with throwing hands." Ang pinsala ay nangangahulugan na baka hindi makita ng mga NBA fans si Jimmy Butler na maglalaro hanggang sa susunod na season. After all, the season is over for the losers of Friday's matchup between the Miami Heat and the Chicago Bulls. Miami is at home, but it will have a difficult time generating offense without Jimmy Butler and Terry Rozier, who is also sidelined by a neck injury. At kahit manalo ang Miami Heat, iniulat ni Barry Jackson ng Miami Herald na inasahang mawawala rin si Jimmy Butler sa loob ng ilang linggo. Marahil ay magtagumpay pa rin ang Miami Heat ng ilang laro sa single elimination sa kanilang home court nang wala ang kanilang pinakamahusay na player laban sa isang average team na Chicago Bulls. But defeating the top-seeded Boston Celtics without him would be an entirely different story. At kahit na may injury, naglaro itong si Butler ng 40 minutes laban sa 76ers at nagtapos ng may 19 points, 5 assists, 5 steals, and 4 rebounds. Ngunit nagkaroon siya ng problema sa kanyang mga tira at nakakuha lamang ng 5 of 18 from the field at malinaw na limitado si Jimmy Butler dahil sa kanyang injury. At ginawa ni Tyler Hero ang lahat ng kanyang makakaya ng may 25 points, ngunit hindi ito sapat para talunin ang 76ers na tumanggap ng double-double na may 23 points, 15 rebounds, 5 assists mula kay Joel Embiid. Nagbigay din ng pampasigla si Nicholas Batum from the bench na may 20 points, 5 rebounds, and 1 block. At ang nasabing isang block ni Joel Embiid ay isa sa pinakamahalagang play ng laro dahil tinabla nito ang potential na three-pointer ni Tyler Hero na maaring magpantay sa laro sa huling 30 seconds. Si Joel Embiid ay nagpakita ng galing sa ika-4 na quarter habang nag-comeback ang Philadelphia mula sa 14 points na kawalan sa first quarter at nagtala ito ng 11 points sa quarter na to. Matapos na baon ng malaki sa first half, the Sixers finally took the lead in the final kanto sa three-pointer ni Batum. Pagkatapos, ang laro ay naging madiin at mahigpit habang nagpalitan ng abante ang dalawang koponan hanggang sa dulo. Nang magtala ng 96 all ang laban sa loob ng 1 minute 30 seconds left, matapos ang isang floater ni Haywood Smith, sinimula ni Kelly Oubre Jr. ang isang mahalagang and-one play na nagbigay sa Philly ng 99-96 na abante sa may 36 seconds na lang ang natitira.